Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nung nakaraan lang po, may bumaliktad na witness na kinuha ni Senator Ontiveros dun sa kanyang Senate hearing tungkol kay Pastor Kibuloy at sa mga Duterte, particular si Pangulong Duterte. Ngayon, bumaliktad ito at sinasabi niya na siya ibinayaran lang ni Senator Ontiveros para mag-testify para siraan si Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Ngayon, ano ba yung pwedeng maisampang kaso kung meron man? Kung mapapatunayan na si Ontiveros nagtatanim ng mga fake witness. Kasi ang alam ko pagdating sa mga witness na pag sila ay nagsinungaling, pwede silang masampa ng kaso kasi under oath sila, nanumpa sila, nasasabihin nila lahat ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ngayon, pag ang senador ba ang mapapatunayan na gumawa ng mali tungkol dito sa issue na dito nga sa pagtatanim ng mga fake witness, ano ba yung pwede nilang kaharaping kaso at ano yung magiging penalty nito? Ito yung aalamin natin ngayon dito kay Attorney Neil Abayon para malaman natin kung meron bang pananagutan dito si Senator Hontiveros. So ito panoorin po natin. Main question. So yung pinakauna po of course para magets nyo talaga is kung ano ba talaga yung krimen na perjury. So for that po, titingnan natin kung ano ba yung nakalagay sa revised penal code. Okay? So yung batas po natin na nag-most recent amendment po sa perjury laws natin is Republic Act 11594, October 29, 2021. So in this law po basically tinaasan yung penalty ng perjury. Okay? So explain ko lang din po pala muna itong amendatory law na to kasi baka maguluhan po kayo eh. So yung crime po of perjury of course mahanap po natin yan sa revised penal code. However, kung kailangan po i-amend yung provisions ng revised penal code, kailangan po ngayon mag-create or magkaroon ng amendatory law. So in this case po, for the crime of perjury, yun po yung Republic Act 11594. Okay, ina-explain ko lang po to kasi baka magtaka kayo bakit ito yung sinasite ko, hindi revised penal code. So in summary po, yung pinaka-point ng batas nito, yung section 1 nito ngayon, kung makita nyo, gusto palitan nitong 11594 na itong sinulat nila dito, ito pong hinighlight ko, ito na yung ilipat or isulat na ngayon sa revised penal code because of this amendatory law. Okay, so in other words, Article 183 of the revised penal code will be amended according to this. So yung pinaka-important po nating iti-take note dito is yung penalties. Okay, pero bago ko po pala explain yung penalties, explain ko muna sa inyo kung ano ba talaga yung crimen of perjury. So Article 183 po yan of the revised penal code, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. So hindi ko na po ito babasahin verbatim tong paragraph. I will just summarize it and feel free to read it na lang po kung gusto ninyo. In summary po, the crime of perjury is making false statements po or pagsisinungaling po ninyo while you are under oath habang nanumpa po kayo. Okay? So dito po kasi sa discussion natin, yung mga allegations dito, isabi nung witness, binayaran daw siya ni Senator Risa kaya nagsinungaling daw siya dun sa Senate hearing niya. Diba tatandaan po natin in a Senate hearing, diba yung mga witnesses po doon, yung mga resource persons, pinapa-take oath po sila eh. Therefore, pwede po yun pumasok ngayon for the crime of perjury kung totoong nagsinungaling talaga yung witness na yun. Okay, so that's the easiest way for me to explain the crime of perjury, ang pagsisinungaling po while you are under oath. Okay, so ganyan po yan. So dapat po maging honest talaga kayo kung nanumpa kayo. So sabi ko sa inyo, mukhang ang makakasuhan pa rito ay yung witness na bumaliktad kay Ontiveros. Kasi doon pa lang sa unang statement niya sa Senate hearing, nag-testify na siya. Nagbigay na siya ng kanyang sinumpuang salaysay at sinasabi nga niya na totoo lahat ng sinasabi niya. Ngayon, kung babaliktad siya ngayon dito, pwede siyang makasuhan ng perjury. So, ang tinutukoy pa lang dito ni Attorney Nila Bayon ay para doon sa witness lang na bumaliktad. Wala pang tinutukoy dito pagdating kay Ontiveros kasi unang-una hindi naman nag-take ng oath si Ontiveros, yung witness lang na bumaliktad. So sa kanya pa lang umiikot dito yung topic at posibleng siya pa yung masampahan ng kaso. Kaya nga sabi rito ni Ontiveros, di ba? Kakasuhan daw niya yung witness niya. Yung kinuha niyang witness na bumaliktad, siya pa yung malakas ang loob na magkaso kasi nga alam niya pwede niyang baliktarin pagdating dito. Kayo, dapat wala kayong any false statements kasi you can be held liable for this crime. Tapos later po, explain ko sa inyo yung penalty. Ito, tingnan nyo, prison major in its minimum period. So, medyo mabigat po yan. Pero anyway, mamaya na po natin explain yung possible penalties and potential liabilities po sa krimen na perjury.
And then yung next question naman po natin for question number 2, pwede ba maging liable si Senator Risa hindi naman siya ang gumawa ng perjurious statement? Okay, so that is a very interesting question kasi kung tatandaan po ninyo, yung gumawa naman or nagsabi ng perjurious statement is yung witness, siya yung nagsinungaling eh. So saan dun yung perjury sa side ni Senator Risa? Okay, so for that po ngayon, dito papasok yung binanggit dati ni FPRRD, yung subornation of perjury. Kung naalala po ba ninyo yung dati yung sa issue kay Colonel Grijaldo po ata yun, if I'm not mistaken, na sabi ni Colonel Grijaldo, pinilit daw siya ng mga congressman sa House of Representatives. So sabi ni FPRRD dun sa interview, that can be considered as subornation of perjury. Pero anyway, tuloy na po tayo sa discussion para hindi po tayo medyo umaba. Okay, so ngayon explain ko po sa inyo kung ano ba yung potential liability ng isang tao na nag-induce ng another person to commit the crime of perjury. Okay, so yung binanggit po ni FPRRD na subornation of perjury, dati po kasi meron tayong specific or special law for that na talagang nag-specify or naglalagay doon ng term na subornation of perjury. However, dito po sa batas natin, sa current setup po ng criminal laws natin, wala na pong term na subornation of perjury. Kung pumunta po kayo doon sa Article 183, ito pong binanggit ko sa inyo kanina, 183, 184, so on and so forth regarding the provisions po regarding perjury sa atin. So current setup po natin, wala na pong term doon na subornation of perjury. However, sa setup po natin, meron naman pong tinatawag na principal by inducement. Ito po, number 2, those who directly force or induce others to commit it. Okay? So una-una po explain ko muna sa inyo ano ba talaga yung principal. Okay? So kung makikita po ninyo sa Article 16 of the Revised Penal Code, nakalagay po dito, who are criminally liable. The following are criminally liable for grave and less grave felonies. Number 1, principal. Okay? So yan na lang po explain ko. Hindi ko na ita-touch on yung accomplice and accessories kasi wala naman pong kinalaman na yan. Pero yung isa pa pong kailangan natin isagutin muna before we proceed is ito po, kasi nakalagay lang dito, criminally liable for grave and less grave felonies. So saan ba dyan babagsak yung crime of perjury? So yung grave felonies po, ito yung may mga capital penalty. Ito po yung life imprisonment, reclusion perpetua, reclusion temporal. Yung pinakita ko kanina, prison major, di ba? Paano papasok doon yung perjury? So dito po yan papasok yung perjury sa less grave felonies. So grave felonies po, ito yung may mga correctional penalties pataas. So yung prison major po, basically it is in between the capital penalty and the correctional penalties po natin. Therefore, papasok po siya sa less grave felonies. Okay, so kung pasok po siya sa less grave felonies, papasok po to lahat ng mga terms na to ngayon. Pero anyway, yung important lang po sa atin is the term principal. So under Article 17 po, principals, the following are considered principals. There are multiple ways po kasi para maging principal kayo. Yung isa po dyan is those who directly force or induce others to commit it. Meaning, in-induce mo po or pinilit mo yung ibang tao na gumawa ng krimen. Okay? So, ito pong those who directly force or induce others to commit it. Ito rin po yung ginagamit nilang argument against FPRRD. Dun po sa yung sa drug war niya, because daw of the reward system, yung quote-unquote reward system, although those are all allegations pa lang po, hindi pa naman established facts talaga, na dahil daw dun sa quote-unquote reward system, naging principal by inducement daw si FPRRD because yun nga, na-induce na yung mga police officers, yung mga vigilante groups to perform all those EJKs because of that reward system. Ina-explain ko lang din po yung side ni FPRRD para po mas ma-gets nyo talaga yung concept behind this, okay? So ngayon, So dito parang pinapakita lang dito ni Atty. Nilabayon yung comparison. 'Di ba sinasabi nga nila kay Pangulong Duterte dahil sa mga pronouncement niya na doon sa Tokhang na papatayin, tutsuguin ko yung kayong mga adik na ngayon, di ba? So parang pinalalabas nila dahil may utos kay Pangulong Duterte, gumagawa ng hindi maganda yung mga kapulisan at yun yung ginamit nila para makasuhan si Pangulong Duterte. So kumbaga pwede rin sa tingin ni Atty. Nilabayon, pwede rin gamitin itong issue na to na bumaliktad yung witness na kinuha ni Hontiveros kasi siya yung kumbaga binayaran niya directly binayaran niya, unlike kasi kay Pangulong Duterte, puro reward system, di ba? Kumbaga parang may condition bago sumunod. Kumbaga may makukuha ang reward. Unlike dito kay Hontiveros, directly nagbayad siya para gumawa ng maling statement yung witness niya. So, 'di ba? Dapat merong may liability itong si Hontiveros kasi may meron silang kumbaga kung sinasabi nitong mga makakaliwa nitong mga sympathizer ng NPA na kumbaga parang inuudyukan ni Pangulong Duterte yung mga kapulisan na
tsugiin yung mga addict, di ba? So meron din dito kay Hontiveros. Dito directly inuutusan niya itong witness na kinuha niya para gumawa ng mali. Doon yung kay Pangulong Duterte parang malabnaw pa nga yun kasi siyempre presidente siya. So meron siyang duties niya yun na talagang to serve and to protect. 'Di ba? Unlike dito sa mga senador, katulad yung Tiberos, legislative power ang hawak nila, gumawa ng batas. Tapos dito gagawa siya ng ganyang klaseng baluktot na gawain kung mapapatunayan yung pagtatanim nga ng fake news, fake witness, 'di ba? So inuudyok niya yung tao gumawa ng mali. So malaking posibilidad na merong kaharaping kaso rito si Hontiveros kung tama yung pagkakaintindi natin dito kay Atty. Nilabayon. So ngayon, ang sabi po doon ng witness sa video niya is pinilit daw siya or binayaran daw po siya ni Senator Risa Hontiveros. So that will fall under this one po, yung inducing others to commit it. So in other words po, yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros is pwede po yun siya bumagsak dito under Article 17 Paragraph 2 as a principal by inducement in inducing that witness po in committing a perjurious or making a perjurious statement dun sa Senate hearing. Okay, so yun po yun. And again, kaya ina-explain ko po sa inyo tong term na principal kasi wala na po yung term nga na subornation of perjury dito sa RPC natin, sa Revised Penal Code. However, meron naman po tayong provisions regarding this, yung principal by inducement. So kung makikita po nyo, pwede pa rin po kayo maging liable ng krimen assuming yung krimen na yon is a grave or less grave felony if you induced or forced another person to commit a crime. Hindi lang po yung direct participant or yung taong mismo gumawa ng krimen ang pwede maging liable. Pati po kayo kung pilitin ninyo or inducin yung isang tao na gumawa ng krimen, you will be considered as a principal by inducement. Okay? And for our last question po, ano ang penalty ng ganitong kitmen? Okay, so i-correct po muna natin yan. Ano ang penalty? So balik po tayo dito sa RA 11594, yung amendatory law po sa perjury. So makita po niyo nakalagay dito, the penalty of prison mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who knowingly making untruthful statements and so on and so forth. Hindi ko na po babasahin. So prison mayor po basically, it is 6 years and 1 day po yung minimum penalty niyan. Okay? And ito pong prison mayor or yung 6 years and 1 day is important also to note considering si Senator Risa Hontiveros po kasi is a sitting senator, di ba? Therefore, she has what we call parliamentary immunity under the Constitution. So yung parliamentary immunity po under the Constitution, it is only limited up to 6 years. So hindi po pwede arestuhin ang member ng Congress or member ng Senate for a crime that has a penalty of up to 6 years. Okay? However, dito po, since prison mayor na yung penalty ngayon ng perjury because of this amendatory law, ang 6 years and 1 day po, hindi na covered or hindi na protected nung tinatawag na parliamentary immunity. So ang point ko lang po dito, let's say mag full-blown criminal case talaga sila, tapos let's say mahatulan ng guilty. Hindi ko po sinasabing guilty this is just for discussion purposes. So kung mahatulan po ng guilty dito, pwede po siyang maaresto kasi hindi po covered ng parliamentary immunity yung prison mayor na penalty. So yun lang magiging problema kasi dyan. Although yung sinasabi dito ni Atty. Nilabayon na pwedeng pumasok dito si Hontiveros kasi parang inamend na yung batas tungkol dyan sa perjury at dun sa parliamentary court immunity ni Hontiveros. Pero dahil nga dun sa parliamentary immunity niya at ginawa yung hearing o yung ginawa yung pagtatanim ng fake witness doon sa Senate inquiry, Senate hearing, mukhang lulusot dito si Hontiveros kasi nga hindi siya pwedeng makasuhan ng basta-basta. Pero ang pwedeng mangyari dito, sampahan siya ng kaso doon sa Ethics Committee ng Senado. Ay ang problema niyan, sino ba ang humahawak ng Ethics Committee ng Senado? So kapwa rin niya senador. Ang tanong, kaya bang kastiguhin niya ng kanyang kapwa senador? Kailangan dito kumilos na yung mga senador tulad nila Bongo, ni Senator Bato kasi idinadawit sila rito sa sa fake witness ni Hontiveros, binanggit yung pangalan nila na dapat idamay sila. At the same time, nag-udyok na rin dito si Atty. Topacio na sinabihan nga niya yung legal counsel ng KOJC na mag-file na ng ethics complaint sa Senado dahil nga meron ng talagang karakter si Hontiveros na gumawa ng mga fake witness at pinatotohanan na yan
ni Attorney Topacio, naglabas na siya ng statement diyan. Yung nga sinabi nga niya, 'di ba, yung kay Kian De Los Santos na kinuha nga doon yung Tiberos yung mga minor na magwi-witness, itinago niya. Tapos yung doon sa Parmali na yung mga staff ng Parmali na binayaran din daw di umano. So may pattern na talaga yung ginagawa daw ng Tiberos kaya inuudyukan niya yung legal counsel ng KOJC na mag-file ng kaso sa Ethics Committee at inuudyukan na rin po ng mga supporter po ni Pangulong Duterte, itong sila Bongo, si Senator Bato, na sampahan din or buksan uli yung kaso tungkol dito sa tanim witness para makastigo itong si Hontiveros kasi nagagamit lagi ni Hontiveros yung ganitong Senate hearing. Kaya kung papansinin nyo, di ba, every time meron silang expose tungkol sa mga Duterte at kalaban nila sa politika, ginagamit nila yung Senado para sa hearing. Hindi naman para litisin, para lang gipitin nila, siraan lang nila, papangitin yung image sa media. Pero, hindi naman nila sinasampahan ng kaso sa talagang korte. More on talk lang ang ginagawa nila, puro dada lang ang ginagawa at bahala na kung maniniwala yung taong bayan. Kaya, kung iisipin mo, di ba, sila Senator Bongo, sila Senator Bato, never silang gumawa ng Senate inquiry or ng hearing na kalaban nila sa politika yung tinatarget. Ang mahilig lang yan ay yung mga komunista, sympathizer ng NPA, mga dilawan, di ba? Si Trillanes, tingnan nyo na lang, gumawa ng mga fake witness din. Si Ontiveros, ginaya yung mga yung diskarte niya doon sa House of Representatives. Ganyan na rin ang ginagawa. Kasi nga, hawak nila yung parliamentary immunity na alam nila hindi sila makakasuhan. Kaya dapat may yung ethics committee, kumilos-kilos na rin dahil nga naaabuso na. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.